So, eto na nga mga sangkay, ang bagong upong sekretary ng DPWH ay mayroon pong malalaking pasabog mga sangkay at nakakalula ang kanyang mga sinabi dito na tayo naman mga sangkay, ang epekto nito sa ating mga kababayan ay talagang nga namang malulungkot po tayo na ganito na palang nangyayari sa ating bansa. Hello guys, what's up? This is me, I'm back. Ay, Diyos me, Marimar. Alam nyo, itong sistema kailangan pong maayos po talaga. At lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa, gulo sa politika, korupsyon, at marami pang iba, ang nag-shape po niyan, mga sangkay talaga, ay ang 1987 Constitution ni Corazon Aquino. Yan po yung pinakapunot dulo o ugat, mga sangkay, ng lahat ng ito. Bakit problematic ang sistema ng gobyerno? Dahil po yan sa 1987 Constitution. Kaya nga lagi po natin sinasabi na kailangan na po talaga ng constitutional reform. At ngayon nga po mga sangkay, ito madadaanan din po natin ito. Itong si Secretary Dizon, nagsalita na nga po at may matinding inamin. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.56 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung ngayon yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Alam nyo guys, eto nga, may inamin po si Secretary Dizon. Tungkol po sa kanyang nadatnan sa DPWH. Ang lala po na ito, pakinggan po natin. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento Grabe. ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso. Anong sabi ni VP Sara? Isang araw lang daw? Kalokohan yun. Isang araw. Mismo si Secretary Dizon, sa sobrang laki ng problema sa DPWH, hindi po kaya ito ng ganong kadali, ng isang buwan, isang taon. Kailangan po talaga dito maayos yung sistema na mayroon. Kasi alam nyo guys, nananalaytay po talaga yung korupsyon halos sa lahat ng departamento. Ito yung malalang problema ngayon ng ating bansa. Maswerte po tayo kasi si BBM, wala po siyang pakialam kahit tamaan yung kanyang administration. Ang importante, maayos na to kasi imagine niyo to dekada-dekada na po itong problema ng korupsyon. Lalong-lalo na po sa mga proyekto. Wala po tayong kamalay-malay. Isipin niyo to nagtatax kayo. Nagtatax ang lahat sa atin. 'Di ba? Ultimo bumibili na bata. Yung binibili niyang pagkain, candy man yan o kahit na ano, may tax po yan na kinakaltas na. Mga sangkay, sa madaling sabi, nagbibigay ng pera ang sambayan ng Pilipino sa gobyerno. Tapos, ibubulsa lang ng mga kurakot. Yun yung nakakalungkot at nakakapanggigil na problema ngayon, mga sangkay, na ngayon lamang po nauungkat ng gusto. Ngayon kasi mas wider at mas malinaw ngayon, mga sangkay, kaysa noon. Kasi if we remember, nung panahon po ni PRRD, sinasabi naman po talaga na may kurap. Pero hanggang salita lang kasi. Wala po talaga yung tipong aksyon. May mga nakita ba kayong napakulong na kurap doon? May nakita ba kayong investigation? Ito, ipapakita ko lang sa inyo. Even the former President Rodrigo Duterte, inamin po ito, rampant ang ghost project ng DPWH. November 6, 2020. Pinaliwanag niya po dito, pandemic po ito, mga sangkay. Pero may nagawa ba si PRRD? Wala. Kasi ganyan po kalala ang sistema sa loob na kahit ang mga presidente na mga nauna, hindi po kinakaya. Isipin nyo
May budget na ilang bilyon. Alam nyo kung magkano yung nananakaw niyan? Bilyon-bilyon. Bawa, 10 billion. Nanakawin po nila yung 9 billion. Matitira, 1 billion para sa napakalaking proyekto. So, ang mangyayari, ghost project yung iba, substandard yung iba. Ganon. Alam nyo guys, ang ganda sana ng Pilipinas ngayon. Ang ganda ng ating bansa. Kung yung pera para sa mga proyekto ay nagagamit ng tama. Kaya nakakakilabot na po itong ginagawa ngayon mga sangkay ng government po natin na paghahalungkat. Gobyerno po niyang inahalungkat. Mga sangkay, wala na pong pakialam dito si BBM kahit tamaan po yung kanyang administration. At hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. Grabe. Hindi ko ma-imagine kung ano po ang nararamdaman ni Secretary Dizon dito. Yung gigil na may kasamang lungkot at may kasamang problema kasi siya po yung inassign sa task eh. That's why you have to pray for Secretary Dizon. Kasi sa kanya po talaga ito. I believe, mga sangkay, ang taong ito ay matino. Hindi po ito kagaya ng iba, mga sangkay. Nakita nyo naman yung trabaho niya sa DOTR. Hands-on. Laging nasa mga train, tinitingnan lagi lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. Lalo na pagdating sa transportation. So, sa kanya ibinigay ni PBBM yung task. Medyo mahirap po ito, mga sangkay. Hindi lang medyo, talagang napakahirap na ito. Pero no choice siya dito eh, mga sangkay. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po, nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po, marami po akong nakikitang kailangan reformahin. Nako. Ano sabi ni President BBM? Enough is enough. Laking problema na to, mga sangkay. Nakikita ko nga po yung pagkadismaya ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon, mga sangkay. Yung kanilang mga nakikita sa mga balitaan. Dismayado po talaga yung mga kababayan natin. Kasi ngayon lamang, pinaglaruan po tayo ng mga politiko. Bilang na lamang po sa daliri ngayon yung mga mabubuting mga politicians at officials. Nakakaiyak na nakakagalit mga sangkay itong nangyayari ngayon sa ating bansa. You see, ang presidente po natin ay nakatutok dito. Tapos etong sila Amy Marcos, sila Sara Duterte, akala po nila, hindi po akala, pinapalabas po nila na pinupolitika ito. Pamumulitika. Guys, nakita nyo yung mga substandard na mga proyekto. Kay BBM man, actually, ang tinitingnan dito na karamihan kay BBM mga projects niya na may mga substandard. Yung iba kay PRRD, titingnan yan sa susunod. Hindi po yan pamumulitika. Kasi may ebidensya. Halimbawa na lamang, may project si former President Rodrigo Duterte sa may Benguet. Matagal na. Tiningnan substandard. Tiningnan may problema. Kita ng dalawang mata natin. Tapos sasabihin nila, ginagamit lang yon para balikan si FPRRD. No, guys. May ebidensya eh. Andun mismo yung pinatayo na hindi maayos. Substandard. Itong ginagawa nila mga sangkay, yung budget ng pera ng taong bayan. Kinukuha at nilalagay sa bulsa. Pinapangkain, pinapangbakasyon ng mga opisyal, kontratista. Actually, yung kontratista, mga bagman lang po yan eh. Sa kanila ibinibigay yung budget mga sangkay, pero actually, ano yan eh. O, bigyan mo si congressman, bigyan mo si ganito, bigyan mo si senador, bigyan mo yung direktor ng DPWH. Kakaunti na lang yung matitira sa kanila. Pagdating sa kanila, babawasan pa nila. Siyempre, dahil umiikot na sa korupsyon, mangungurap din sila. Kaya nga kung matino sana yung mga kontratista, dapat hindi na nila tinatanggap kung ganyan pala ang kalakaran. Pero, well, sistema eh. Malas lang nila si BBM ang umupo.
Di ba? Malas po nila. Si BBM yung umupo na presidente. Kasi ngayon, natitingnan na po lahat. Alam nyo guys ha, para po sa inyong kaalaman, hindi lamang po DPWH na may problema. Marami pa pong departamento. At ngayon daw, ayon po sa pagkakaalam ko, nililinis po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan po talaga maayos po yung problemang ito. Alam nyo, lahat ng ito kailangan may maayos sa sistema. Maliban sa may mga sandamakmak na mapakulong, kailangan po ayusin ang sistema sa loob. Kasi kung hindi maaayos ang sistema, halimbawa, para lang po tayong sasakyan, pininturahan ang labas, ang ganda na, pero yung makina ganun pa rin. Aandar pa rin tayong may sabit. 'Di ba? So, kailangan, maliban sa pagpipintura sa sasakyan, kailangan ayusin ang makina. Kailangan ayusin ang sistema. Nang sa ganun, pag umandar ang isang sasakyan, smooth, maayos na, hindi nagaralgal, hindi na bubuga ng itim na usok. So, yan po yung kailangan ayusin ng gobyerno natin. Hindi po ito ganun kadali. Kaya nga nakakatawa si VP Sara eh. Pambihira. Anak ng toka, sasabihin, isang araw. My goodness. Hindi nga nagawa ni PRR dito eh. Alam nyo, kung ginawa ni PRR dito noon pa, wala na sana ngayong mga ghost projects. Naayos na sana ang sistema. Kaso, wala eh. Kayo na magsalita kung bakit. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.